ni Governor-elect Alfonso Mali Jr. Auno ng Hulyo ng opisyal ring manumpa ang may 81 mga bagong PNP recruits ng PRO Mimaropa na ginanap sa Camp Efehenio C. Navarro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan. Matapos ang naging oath-taking, sumailalim ang mga ito sa reception kung saan isa-isa silang pinalubog sa putikan at gumapang ng paulit-ulit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Paul Mascareñas, 270 ang kota nila para sa taong ito, kung saan ito na ang first batch ng mga bagong pulis. Matapos naman ng aktibidad na ito, nakatakda silang tumulak sa Lucena City upang doon sumailalim sa 6 na buwang pagsasanay ng Public Safety Recruit Corps. Samantala, isang pagbubugay at pagkilala sa natatagong ganda at halina na binibigay ng kalikasan ang ating masasaksihan sa report ni Christian Tobillo. Kung ganda ng kalikasan din lang ang habol mo at pagpupugay sa kulay ng baligid at yamang tubig, bakit ka palalayo? Sa isang sulok ng lungsod sa tabi ng tubigan, akalain mo bang may isang grupong patuloy na naghahangad na ipagmalaki ang natatagong ganda ng lungsod ng Calapan? Halika, samahan niyo ako sa aking biyahe sakay ng St. Ezekiel Moreno. Gawa mula sa dekalidad na kagamitan, nakuha ang konsepto ng Ezekiel sa isang bangkang bumabiyahe sa Lubok River sa Bohol. Sa kaparehong konsepto, iisa ang hangadin ng mga bangkang ito, ipamalas ang ganda ng paligid. Yung group ng Knights at saka ang mga asa-asawa na nagpunta kami sa Bohol. Nakita namin yung Lubok River na merong ganitong cruise. Eh ngayon naisip namin na dito sa Calapan, mas maganda itong Kalawangan kaysa doon. Kaya ito doon nagsimula. Di kami nag-form kami ng isang po na naging member yung karamihan doon sa kasama noon. Bago tayo bumiyahe, alamin muna natin ang safety features ng ating sasakyan. Una na dito, konektado sa kalikasan and for the good health, no smoking o mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob ng bangka. May mga palikuran din na para sa kalalakihan at kababaihan. At kung sakaling magkaroon ng problema o di inaasahang sakuna, may mga life jackets na nakahanda para sa mga nakasakay dito, kaya wala kang dapat ipag-alala. Palagi kaming may nakakarga na life jackets at yan ay sinisigurado namin na sapat para sa lahat. Ito po yung sinasabi nilang safety features. Kung sakaling magka-problema yung barko, meron po sila nakahandang life jackets. Yung life jackets nila sapat para sa lahat ng na ma-accommodate yung lahat ng magiging guests nila at yung mga staff dito. Ito po yung life jacket. Magkano yan? Sabado at Linggo pa lamang ang biyahe ng bangka, alas 11 hanggang alauna ng hapon ang aking natsyempohan. Pag-alis pa lamang ay sinimula na ang pre-departure announcement, isang dasal at konting kwento kung ano makikita sa buong paglalakbay. Akala mo ba mata mo lang mahalina? May mga harana pa sa iyo, isang grupo ng musikero na talaga namang mapapainda ka sa salim ng mga tugtugin. Pagkatapos ng pre-departure announcement, ay bubuksan na ang isa sa mga highlights ng biyahe, ang kainan. Ito po yung specialty daw nila dito, fish fillet. Ayos. Ito yun siya. Ito yung nakukuha, yung bangko yun. Nakita nyo, nakatakip pa oh. Ayos, tagang lasang-lasa. Talaga namang pati tiyan mo ay masisiyahan. Kasama sa hain syempre ang specialty nila, ang baboy at fish fillet na mismong sa ilog na ito nakukuha. Ayon pa nga sa mga may-ari ng bangka, malaking tulong ito sa mga taong nakatira sa paligid ng ilog na ang ikinabubuhay ay mula sa yamang tubig. Bukod sa mga nagsasarapang pagkain, bida din dito ang mga prutas at iba pang malilinamnam na pagkain. Tapos sa tanghalian, ito naman, prutas naman para lang tayo.
2 oras ang biyahe na tinatahak ng Saint Ezekiel. Binabaybay nito ang ilog hanggang sa makaabot sa Kalawangan Lake. Matatanaw din ang hubog ng ipinagmamalaki nating Mount Halcon at sa gilid ng dinadaan ng ilog ay ang mga mangangalakal sa yaman ng tubig at mga kabataang may nakahandang ngiti kung sila'y makakasalubong. At kung talagang dadapuan ka ng swerte, ay makakasabay mo din ang mga isdang animoy naglalaro sa kanilang kaharian. Ang masasabi ko lang dito sa project na ito ng Tourism Council, maganda ito dahil ipopromote yung ecotourism potential ng province. Kasi sa ngayon, pinapromote ng province yung pagiging agricultural province at the same time ecotourism. So through this project, nagpo-focus yung ating ecotourism potential as well as yung bigyan din napansin yung forestry sector. Kasi ganun ang paggawa ng mga mangrove areas sa lahat. Sa 2 oras ng biyahe, talagang makakalimutan mo ang pagod at problema ng nagdaang isang buong linggo. Hindi lang masasarap na pagkain, hindi lang masasayang awitin, pinakamahalaga dito ay ang pagkilala at pagsaliw sa piling ng kalikasan. Minsan nga, nakakalimutan na natin ang halaga nito. Pero pag naranasan mo ang sandaling biyahe, tulad nito, siguradong sa iyong pagdaong pagbalik ay sasabihin mong ang ganda ng mundo. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew sa nagdaang isang linggo. Ito po sa Irish Vallada nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño.